Shot clock running down, three-pointer off the dribble is good! Ayon sa ating source, ay full strength raw ang Turkey na maglalaro sa tune-up game versus Gilas. Ito ay magandang balita mga kapatrol para sa preparation ng Gilas bago sumabak sa Olympic qualifying tournament. We still have a lot of work, but we got tough. That's the whole idea while we are playing now. It's because we have a lot of work to do ahead of us. That's why we are playing friendlies in Turkey and friendlies in Poland. Hopefully, we can just continue to get better and better as we move forward. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone. Reality check para sa Gilas, ang tune-up game mamaya versus Turkey dahil the last time nagtapat ang dalawang teams dito sa Pilipinas sa isang tune-up game rin noong 2016 ay tinambakan ang Gilas ng Turkey ng 35 big points. Well, after 8 years, ay magtatapat muli ang Gilas at Turkey mamaya. At ano nga ba ang kaibahan sa team noon ni Coach Tab Baldwin at team ngayon ni Coach Tim Cone? Well, obviously, ang naturalized player natin noon ay si Andrew Blatch, ang all-around center na scorer na merong tira sa labas. Ang sinandalan noon ng Gilas at mga guards na makikita mo sa starting lineup composed of Jason Castro, Jeff Chan, Gabe Norwood, Ranidel De Ocampo at Andrew Blatch. Kasama naman sa team sina Junmar Fajardo at Chapit Aguilar, pero nag-revolve ang sistema ng team sa mga guards at walang masyadong playing time sina Fajardo at Aguilar. Fast forward to 2024, ay ibang-iba na ang composition ng team. From a guard-heavy lineup, ay ginawang huge team ni Coach Tim Cone ang Gilas na yon, with Kai Soto and Junmar Fajardo leading the pack. At ang ating naturalized player naman ay isang wing player na pwedeng mag-point guard at pwede ring mag-center. Ito ang pinakamalaking kaibahan at ito rin ang pinakarason kung bakit tinambakan ang Gilas noon dahil napakaliit ng ating lineup at ang Turkey naman ay merong napakaraming higante. Pero ngayon ay siguradong magugulat ang Turkey dahil nag-iiba na ang composition ng team from small to a very tall team. Nandiyan na kasi si Kai Soto at si Junmar Fajardo na sasandalan natin dahil siya na ang veterano. Ang tall lineup ang sagot ni Coach Tim Cone sa problema noon ng Gilas na kulang sa height. So in other words, si Kai Soto ang sagot ng Gilas sa mga higante ng Turkey. At dahil meron tayong kasagutan sa mga big men ng Turkey, ay it is expected na wala ng tambakan na mangyayari. Instead, I expect a very competitive game. Ito ang game na lulutang ang importance of having a Kai Soto na isang legit 7'3" na kung saan hindi na tayo dihado pagdating sa height dahil meron na tayong Kai at meron pa tayong napakaraming mga big men with Junmar, Japet, Amos, Tamayo at KQ plus meron pa tayong Justin Brownlee ay secure na ang opensa at depensa sa ilalim, kaya kung pumutok ang ating outside shooting, ay siguradong may kalalagyan ang Turkey. Very solid kasi ang lineup ng Gilas at lahat ng mga players ay may kanya-kanyang specialty. At the same time, lahat two-way players, and they can all play multiple positions. Ito ang strength ng present Gilas team, ang height at ang versatility ng mga players. Yet kahit gaano pa kalakas ng Gilas, ay kailangang subukan ang kanilang galing against strong teams at unang makakatapat nila ang Turkey. And my fearless prediction ay mananalo ang Gilas by 10 points. Yes, ganyan kalaki kasi ang aking tiwala kay Coach Tim Cone, kay Justin Brownlee at sa lahat ng mga players, most especially sa ating idol na si Kai Soto. At balitang NBA naman. Ang New York Knicks ay kukunin si Mikal Bridges sa isang trade mula sa Brooklyn Nets. Si Mikal Bridges ay iaalok ng Brooklyn Nets sa New York Knicks kung saan sasama siya kina Jalen Brunson at kanyang iba pang dating kasamahan sa Villanova. Ito ay sabi ng 2 taong may kaalaman sa mga detalyeng ito. Ang unang trade sa pagitan ng magkaibang kupunan sa New York mula noong 1983 ay maglalagay kay Bridges sa lineup kasama sina Brunson, Josh Hart at Dante DiVincenzo. Mga manlalaro na tumulong sa Wildcats na nagwagi ng 2 NCAA championship at nagsilbing core ng New York Knicks lineup
na umabot sa NBA Eastern Conference Semifinals noong nakaraang season. Ang New York Knicks ay magbabayad ng malaki upang makuha siya ayon sa ulat ng ESPN na ipapadala nila si Bojan Bogdanovic sa Brooklyn Nets kasama ang 4 na unprotected unang round picks at isang protected pick. Ang deal ay kinumpirma ng The Associated Press sa ilalim ng kondisyon ng anonymity dahil hindi pa ito official. Ang Brooklyn Nets ay nakakuha kay Mikal Bridges mula sa Phoenix Suns sa trade para kay Kevin Durant noong February 2023 at nagawa niyang mag-average ng 26.1 points sa natitirang bahagi ng season na yon na tumulong sa Brooklyn Nets na makarating sa playoffs. Ang swingman ay nagtala ng 19.6 points bawat laro noong 2023-24 season pero bumagsak ang Brooklyn Nets sa 32-50 at hindi nakapasok sa postseason. At habang naghihirap ang kanyang kupunan, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kasaya ang kanyang mga kaibigan na ilang milya ang layo. Ang New York Knicks ay pumirma kay Bronson noong summer ng 2022, nag-trade para kay Hart sa 2022-23 season at pagkatapos ay pumirma kay DiVincenzo noong nakaraang summer at umabot sa ikalawang round sa parehong mga season. Ang 4 na manlalaro ay tumulong sa Villanova na nagwagi sa 2016 NCAA title at sina Bronson, Bridges at DiVincenzo ay naroon na rin nang manalo ang Wildcats muli noong 2018. This is crazy lol. Mikal Bridges wrote on the social media platform X after the deal was reported. Josh Hart posted a picture of what appeared to be the 4 players smiling during a group video call. Ang mga koponan ay hindi gumawa ng deal mula pa noong 1983 nang ang Brooklyn Nets ay nasa New Jersey pa at nagpadala kay Len Elmore sa New York para sa isang future draft pick. Ito ay nagbibigay sa Brooklyn Nets ng mas maraming picks para sa pagbuo sa pamamagitan ng draft o pagkakabundle sa mga susunod na trade. Ang New York Knicks ay may mga picks na pwedeng ilipat at naghahanap na palakasin ang kanilang kupunan na patuloy na umuunlad. Sila ay isang laro lamang ang layo mula sa kanilang unang paglabas sa Eastern Conference Finals mula pa noong 2000 noong nakaraang season. Kahit na nawalan sila ng ilang key players dahil sa mga injuries before and during the postseason. Sa kabilang banda, ang kanilang bagong dagdag na players ay fit and healthy. Si Mikal Bridges ang naging pangalawang pinakamahusay na Defensive Player of the Year noong 2022 at kasalukuyang pinakatatag na player sa NBA, na agad na nagiging paborito ni New York Knicks coach Tom Thibodeau at siya ay naglaro sa lahat ng 474 na games sa kanyang karera at hindi rin siya nagbintis ng laro sa kanyang college.